Magandang hapon po sa inyong lahat at syempre, Happy New Year mga kapwa ko batang Manilenyo. Kumusta po ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan at New Year? I'm sure masayang masaya dahil bonggang-bongga, walang masyadong restrictions, naging maluwag po tayo sa nakaraang mga holidays, kaya alam ko po na ipagdiwang nyo ang Kapaskuhan at ang bagong taon kasama ang mga mahal nyo sa buhay. So, ngayon 2023, expect nyo na marami ring pagbabago ang magaganap sa ating lungsod. Sisimulan ko na. May bago yata dito sa aking kaliwa. Pakifocus nga. Kita naman dyan. Uy, bonggang-bongga. Parang pasilip. Diba? Ano kaya yan? Abangan nyo, kung ako sa inyo, payo ko lang. Abangan nyo po, tapusin nyo ang ating kauna-unahang capital report for the year 2023 para naman sa nandito sa aking kaliwa na ipamimigay naming papremyo sa ilang mga katanungan na ibibigay namin sa inyo sa dulo ng ating capital report. So, Sana all. uy, sana all. Oo nga, sana all, 'di ba? Bonggang-bonggang mga gift packs. Siyempre, kasi bagong taon, ito po, pahabol sa inyong pamasko. Galing po sa inyong minamahal na Doktora Hani Lacuna. Pero bago tayo tumungo dito, okay? Ito payo ko lang. Makinig kayo sa ating capital report for this afternoon kasi mapipick up nyo yung ibang mga kasagutan sa aking mga tanong sa ibibigay kong capital report sa inyo. Okay ba yon? O, ready na tayo. Pero bago tayo tumungo dito, syempre, mag-uulat muna ako sa inyo. Dahil nga maraming kaganapan itong nakalipas na Pasko at New Year, gusto kong malaman ninyo kung ano po yung mga nangyari sa atin noong nakalipas na 2 linggo. Simulan po natin, of course, sa mga balitang pangkalusugan. Good news. Kahit papano, medyo bumaba po ang ating mga bilang ng nagkaroon ng COVID-19 infection. Ang tanong lang doon, baka naman konti rin na nagpaswab. Kasi syempre holiday. Bad trip naman yun. Kapag meron ka nararamdaman, tapos nagpaswab ka, tapos nalaman mong positive ka, hindi ka makakapag-happy-happy. Sana hindi po ganun. Yun nga po ang usapan namin ng Manila Health Department, kaya siguro bumaba ang bilang ng ating mga COVID cases ay dahil wala pong nagtutungo sa mga ospital para magpa-check up. Again, sana hindi naman po ganun at hindi nyo binaliwala yung mga nararamdaman yung simptomas dahil nga Pasko at New Year. Okay. So, nitong nakaraang 2 linggo, nagkaroon po tayo ng only 170 free swabbing sa atin pong mga 6 na ospital. And out of those 170 swabs, ay 13 lang ang nag-positive. Okay. So, that accounts for 7.65% lang ng total na nagpa-swab sa loob ng 2 linggo. Kung mapapansin ninyo, normally, sa mga regular days natin, na wala pang Pasko, walang New Year, mas marami po talaga nagpapaswab. Pag may naramdaman po sila, bigla po sila nagpapaswab. O di kaya, nahuhuli na lang kapag magpapacheck up sila sa ospital, wala nga silang nararamdaman, kaya lang, upon admission sa ospital, nakikita na positive sila. So, kung ikukumpara mo sa nakalipas na mas mababa pa or mas before the 2 weeks of the holidays, mas marami talaga nagpapaswab. Kaya po, bago magpasko at New Year, talagang tumaas po ang bilang natin ng mga COVID cases infection. Pero, maswerte na lang tayo dahil during Christmas and New Year, bumaba po ang ating bilang ng COVID positive cases. At ngayon pong araw, yun na nga pong nasabi ko, nasa 106 lang. 106 lang po as of 12 noon
ang nag-positive. Meron po tayong 7 bagong nag-positive na confirmed active cases. At ang kagandahan po, meron din naman pong nag-recover, 8 po sila. And ang pinakamagandang balita po dyan ay wala pong namatay because of COVID. So in total po, meron na po tayong 122,304 recovered COVID cases, and as of today, nasa 2,051 lang po ang namatay because of COVID. Okay, dahil tapos ng COVID, punta naman po tayo sa vaccination natin. Okay. For the past 2 weeks, syempre again, holiday. So, hindi gaano karami ang mga nagpabakuna. So, ang ibibigay ko na lang po sa inyo ay yung total numbers natin ng nagpabakuna sa lahat ng age range. Okay, so start po tayo sa mga kabataan, age 5 to 11 years old. Ang total po natin ay nasa 73,147 na ang fully vaccinated nating kids age 5 to 11 years old. Doon naman po sa mga minors natin, age 12 to 17, ang fully vaccinated na ay nasa 147,564. Siguro tatanungin niyo sa akin, bakit wala pong booster? Wala kayong binanggit na booster dun sa age 5 to 11 kasi hindi pa naman po sila required to have a booster dose. Ang booster dose po ay nagsisimula lang sa ating mga minors o sa mga teenagers natin age 12 to 18. So, ang ating mga minors na nagpa-booster ay nasa 13,318. Going naman sa ating mga adults 18 years old pataas, nasa 1,477,411 na po ang fully vaccinated, at dun naman po sa mga nakatanggap na ng kanilang second dose po ito ay nasa 99,857. Kung makikita po ninyo, medyo malaki ang discrepancy dun sa mga first booster at saka sa second booster. So again, hinihikayat po namin kayo, hindi po sapat ang may first booster shot lang. Ibig sabihin, kailangan po ninyong makumpleto ang 6 na shots ng ating vaccination para masabi po natin talaga na kumpleto po tayo ng bakuna. So medyo layo-layo pa po ang hahabulin natin dun sa mga nagpa second booster shots. Okay. Punta na tayo ngayon sa ating mga reminders for vaccination. Again, vaccination still continues in our 44 health centers. Ibig kong sabihin, ang ating pong mga health center ay bukas sa pagbabakuna against COVID-19. Ito po ay mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Maliban na lamang sa araw ng January 9, ay pansamantala po tayong hindi magkakaroon ng bakunahan dahil alam naman po ninyo na ito po ay pista ng Poong Nazareno. So, wala po tayong pasok niyan, wala rin pong bakunahang magaganap sa ating pong mga health center. Pero makatapos po niyan, i-resume na naman natin ang bakunahan sa ating pong mga health center pagdating ng susunod na araw, January 10, 2023. Ano ba mga pagpapaalala natin para makaiwas tayo sa COVID-19? Patuloy pa rin po ang ating pagpapalaganap na sundin ang minimum health protocols. Unang-una na po dyan, ang pagsusuot ng face mask. Alam naman po ninyo, aware po kayo na optional na ang pagsusuot ng face mask both indoors and outdoors. Kaya lamang po, meron diyang mga exception sa mga indoors po. Pag kayo ay papasok sa mga healthcare facilities, ano-ano ho ba ito? Hospital, clinic, laboratory, nursing home,
Kapag kayo po ay sasakay sa mga medical transport vehicles, kagaya ng ambulansya, at saka mga paramedic rescue vehicles, at pagsasakay kayo ng public transportation, eroplano, barko, at syempre yung iba pa po, jeep, bus, yan po, yung mga public transport po, kailangan naka-face mask pa rin po kayo. Ako po, kagaya niyan, pag nasa crowded places kayo, kahit na po optional ang pagsusuot ng face mask outdoors, hinihikayat pa rin po namin or pinatutupad po natin na magsusuot kayo ng face mask. Lalong-lalo na kapag alam ninyo na hindi maiiwasan na kayo po ay magkumpulan o magdikit-dikit. Ano ho ba magandang halimbawa? Itong darating na kapistahan ng Poong Nazareno. Sigurado po ako, dadagsain po ang paligid ng Minor Basilica ng Quiapo. Pupuntahan po yan. Quirino Grandstand, dahil nandyan po gaganapin ang pagpupugay at yung 3 araw na misa, at syempre yung tinatawag po nating Walk of Faith. Mamaya po ay lalo kong ipapaliwanag po sa inyo ang mga kaganapan patungkol sa kapistahan ng Poong Nazareno. So yan po ang mga lugar na kailangan na kayo po ay magsusuot ng face mask dahil hindi po nating maiiwasan na magiging crowded tong mga lugar na ito. Ano pa ho ba yung mga minimum health protocols? Siyempre, ang regular na paghuhugas ng kamay. At kung meron po kayong disinfectant or hand sanitizer, mas maganda pong gumamit din po kayo. Alcohol, yan po. And of course, kung maiiwasan nga po natin o mapapasunod pa rin natin yung physical distancing. 1 metro, yun po ang pinaka-ideal, 1 metro. Pero sa ngayon po, medyo mahirap na po yan. Kaya nga po, mas gusto namin na naka-face mask pa rin mga tao. Pero sa totoo lang, kung kayo nakikibalita sa ibang bansa, sa tingin ko ang Pilipinas ang isa pa sa mga patuloy na nagsusuot ng mga face mask ang mga kababayan natin. Kung ikukumpara nyo po sa ibang bansa, hindi naman dahil sa mas stricto tayo, dahil wala na nga po tayong, optional na nga po, pero syempre nandun pa rin yung pangamba ng mga kapwa nating mga Pilipino na mahawa sila sa may mga COVID. Kaya sila na mismo ang nagsusuot ng face mask. Pero may mga lugar pa rin po dito, hindi lang sa Maynila, kundi pa sa ibang lugar dito sa Pilipinas, na may mga mangilan-ngilan na hindi na po talaga nagsusuot ng face mask. Ako po, ang lagi kong suggestion bilang isang doktora, hanggang nandyan pa po ang COVID, patuloy po tayong sumuot o magsuot ng face mask. Okay. Sino-sino ho ba ang ini-encourage natin na patuloy magsusuot ng face mask? Of course, ang ating mga elderlies, ang ating mga seniors, mga magulang natin, mga lolo at lola, yun pong mga may comorbidity. May high blood, may diabetes, at kung ano-ano pa pong sakit. Yun pong mga immunocompromised individuals, yung may mga malulubhang sakit, nagdadialysis, may cancer, yan po. And of course, yung mga buntis, at lalong-lalo na yung mga hindi pa nababakunahan o hindi pa kumpleto ang bakuna. Talaga pong ini-encourage namin na mabakunahan kayo. Magbibigay lang po ako ng kwento. Siyempre, meron po tayong mga ibang kababayan. Ito po, totoong nangyari. Meron po tayong ibang mga kababayan na hindi po talaga naniniwala sa kahalagahan ng bakuna. Kung kaya't sila po ay nag-travel internationally at pagdating po nila, galing sila sa ibang bansa. At pagdating po nila dito sa Pilipinas, kumot hindi naman po requirement ng vaccination at wala naman silang nararamdaman, dito pa nahuli kasi nalaman na hindi bakunado, so obligado pong RT-PCR positive.
nag-positive po. So ano pong nangyari? Hindi po niya na-enjoy ang kanyang vacation dito sa Pilipinas dahil kailangan po nilang mag-quarantine. At ang mahirap po dyan, kapag hindi po kayo bakunado, 14 days po ang quarantine. Kahit wala na ho kayo nararamdaman. Unlike po pag bakunado kayo, pagka okay na po kayo, wala na kayong symptoms, 3 to 5 days lang po nakakalabas na kayo eh. Mahaba na po yung 7 araw kapag may comorbidity ka. Pero kapag hindi po kayo bakunado, kailangan po nyong kumpletuhin ang 14 days. So sayang naman po, di ba? At meron din po mga bansa kagaya ng Estados Unidos. Ngayon mahigpit na naman po sila dahil nga po may surge sa China. Syempre nagigpit na naman po sila sa mga pumapasok sa kanila pong bansa. Ganyan din po ang ibang mga bansa. Kaya kung ako po sa inyo, habang may pagkakataon at libre naman ang bakuna at available, magpabakuna na po tayo. Okay po? Okay. After COVID, punta naman tayo sa dengue. Para lang po mabigyan kayo ng idea, sa buong taon po ng 2022 mula January hanggang December, ay nagkaroon po tayo ng 2,513 suspected or probable cases. Pero, para hindi kayo malito, dun sa 2,513, 3 lang po ang kumpirmadong nagka-dengue. So, muli ibig sabihin, out of 2,513 na nagpakita ng simptomas na meron silang dengue from January 1 to December 24, 3 lang ang nagkaroon ng talaga or confirmed dengue cases. So, huwag kayo masyado mabahala. Siyempre, kasi ang simptomas po ng mga karaniwang sakit o mga sakit dito sa Pilipinas, karaniwan po yung mga simptomas ubo, sipon, lagnat, pananakit ng katawan. In the case of dengue po, may lumalabas na rashes. Kapag meron na pong signs ng bleeding, medyo nasa yung mas advanced stage na po sila, minsan doon na po natin nako-confirm yung talagang case na siya ng dengue. O pag lumabas po yung mga laboratory test, tas mababa po yung platelet count, talagang confirmed dengue na po yan. Pero awa ng Diyos, kahit meron po tayong 2,500 plus na suspected cases because dun sa mga symptoms na pinapakita nila, ang confirmed cases lang po ay 3. Thank God. Ibig sabihin, or hindi ibig sabihin na hindi na po tayo mag-iingat. Lalo na ngayon, biro nyo hanggang ngayon umuulan. January na. Normally, pag January, malamig lang. Pero hindi pong ganito nag-uulan. Pabugso-bugso po ang ulan ngayon. Kaya nga, medyo naging party pooper. Diba? Ang pag-ulan-ulan, dahil nga po, supposedly, malamig lang ang panahon. So, marami pa rin po hindi nakakalabas at kahit pa paano, marami pa rin ang reported cases na nagkakasakit po ngayon. Paiba-iba. So, ano bang ginagawa natin for dengue prevention? Tuloy-tuloy pa rin po ang ating misting and larviciding activities. Of course, ang katulong po natin dyan, ang katuwang natin ay ang Manila Health Department. Siyempre, mga sanitation activities po natin, andyan din po. So, patuloy lang po ang ating mga preventive measures nang sa gayon, hindi po tumaas ang ating mga dengue cases. Ngayong New Year, ano ba nangyari? Nagpaputok ba kayo? Ngayon, nagpaputok ba kayo? Ako nanood na lang ako Bakit? Kasi bawal, di ba naglabas ako ng executive order. Syempre, hindi naman po natin talaga mapapasunod ang lahat. Naglabas po tayo ng executive order na bawal po ang sariling pagpapaputok sa kanilang mga tahanan o sa harap ng kanilang mga bahay. Pero meron po siguro sadyang hindi sumunod sa mga patakaran na ating inilatag kung kaya't
Ayan. Marami po ang naputukan. Matigas ang ulo. Diba? At karamihan po nakakalungkot, bata. Yun po nakakalungkot eh. Kung ako naman ho ang tatanungin nyo, hindi naman ho basta-basta makakabili ang mga bata ng mga paputok. Natural, makukuha din po nila yan minsan sa mas nakakatanda sa kanila. Hindi naman po kami nagkulang sa pagpapaalala kung ano po ang danger na pwedeng dalhin sa pagpapaputok, lalong-lalo na yung iba po sa atin dahil happy-happy nga po tayo, minsan medyo nakakainom na po yung ating mga kababayan at pag nakainom na po tayo, ay hindi na po natin namamalayan yung iba natin nagagawa. Nakakapagpaputok po tayo nang hindi naman natin namamalayan dahil sobrang tuwa tayo eh. Matagal-tagal din po kasi tayong talagang naging stricto. 2 taon din po tayong talagang hindi nakapagpaputok o nakapag-celebrate ng bonggang-bongga ng New Year. Kaya yung iba ho talaga took advantage na opportunity na magkaroon ulit ng kasiyahan through firecrackers. At ayun na nga po, marami po tayong natanggap na mga reports sa 6 nating ospital patungkol po sa mga fireworks-related injuries. Lahat po ng ating 6 na district hospitals ay nakatanggap po ng mga pasyente na nagkaroon ng mga kapansanan dahil po sa pagpapaputok ng fireworks. Okay. Sa kabuuan, medyo mababa pa rin. Nasa 79 lang. Pero, kung ikukumpara mo siya noong nakaraang 2022, noong 2022 po, 27 lang. Ano kaya ang rason nito? Kasi bawal na bawal po noon eh. Medyo nasa height pa tayo ng pandemic noon eh. Mid-2022 na lang talaga naging maluwag. So, parang nag-revenge celebration ng New Year. Kaya talagang hindi ho napigilan ng iba. Naku, nakita ko po yung mga picture ng mga naputukan. Yun na nga nakakalungkot, marami sa kanila bata. 'Di ba? Masyado silang na-excite. Ayan. Karamihan po ay naapektuhan ang mga daliri. 'Di ba? Ayan. O kaya ang mata. Nakakalungkot talaga kasi biro mo, bata ka pa lang ay naapektuhan na ho ang inyong mga kamay. So, pero napaghandaan po yan ng ating 6 na ospital. Lahat po ng ating 6 na district hospitals were well equipped sa mga kagamitan na kinakailangan nila para nga sa pagsalubong ng fireworks nitong nakaraang New Year. So makikita nyo po sa screen yung paghahanda na ginawa ng ating 6 na ospital at gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga frontliners natin, medical frontliners natin na sa kanilang mga ospital nag-celebrate. At kahit na po lahat ay nagse-celebrate o nagdiriwang ng pagpasok ng bagong taon, sila naman po ay talagang minamatyagan, binabantayan at inaasikaso lahat po ng mga naapektuhan o nagkaroon ng mga fireworks related injuries. Maraming salamat po sa inyo, health workers natin from Gat Andres Bonifacio, Hospital ng Tondo, Just Jean, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila, and Santa Ana Hospital. Okay. Pero ang maganda naman dyan, walang na-report na mga injuries because of yung stray bullets. Wala po. At saka lahat naman halos na nagkaroon ng injury ay napauwi din agad, na asikaso at napauwi. Wala naman po talaga naging critical na naging life and death situation po yung naging epekto sa kanila ng pagpapaputok. Okay? So, kasabay nito,
Kasi nga sabi ko, dapat hindi na sila nagpaputok kasi meron naman tayong fireworks display, di ba? Ginanap po natin ito midnight pagsalubong ng January 1 sa Jones Bridge. Pakita naman nyo, ipagyabang naman nyo ang fireworks display natin. Kagkaganda oh! Di ba? Maraming salamat po sa ating mga Filipino-Chinese sponsor. Nag-sponsor po ng ating fireworks display nitong nakaraang bisperas ng bagong taon. Kitang-kita nyo, ganda-ganda. 5 minutes yan eh. Diba? Maraming salamat po sa inyo. At syempre, maraming salamat sa ating City Administrator, Sir Tito Bernie Ang, dahil siya po talaga nakipag-coordinate sa ating mga Filipino-Chinese sponsors na mapaganda po ang ating pagsalubong sa bagong taon. Maraming salamat po sa inyo. And of course sa DTCAM and sa City Electrician's Office, MPIO, syempre, kasi sila ang nag-cover niyan eh. Talaga ba? Doon lang kayo pumalakpak nung sinabi MPIO? Hindi, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kahit papano ay napakita natin ang ganda ng Jones Bridge. O abangan nyo. Sabi ng ating mga Filipino-Chinese na kababayan, mas bongga daw ang fireworks display sa darating na Chinese New Year. Naku, abangan po natin yan. At gaganapin yan sa Intramuros Binondo Bridge naman po. Nakita niyo yung bridge doon sa kabila. Doon naman po natin gagawin ang ating fireworks display sa darating na Chinese New Year. So maraming salamat po sa inyo. At doon po sa nakapanood ng ating fireworks display, naway na-enjoy nyo po ang spectacle na nakita nyo during our New Year's Eve celebration. Maraming salamat po sa inyo. Bago ho ako magpatuloy, syempre, hindi naman po natin inaasahan na ang pagsalubong ng bagong taon o ilang araw bago pagdating ng bagong taon ay may mga naganap na sunog naman dito sa ating lungsod. At isa ho sa mga malalaking sunog na naganap ay dyan po sa Arlegui, sa District 3, sa barangay po ni Chairman Melvin Amar, na kung saan nasa 421 or 422, 424 na mga pamilya ang naapektuhan. Agaran naman po tayo nagpunta doon. Sila po ay kinumusta. Tayo po ay nakiramay sa mga nasunugan, lalong-lalo na po yung may mga namatay na kamag-anak. Karamihan din po ang mga barangay officials din po ay naapektuhan. Si Chairman Melvin Amar ay ubos-ubos ang kanyang bahay. Ang naiwan lang po yung hagdanan at yung kanyang aso. Yun lang po ang nailigtas niya nung nagkaroon ng sunog. So nakakalungkot po talaga, pero gaya nga na sinabi ko sa kanila, wala naman pong may gusto na ito. Ang inyo pong pamahalaan ay nandito lamang upang kayo ay tulungan makabangon muli. Kaya agaran po tayong pumunta doon. Inabot po natin ang ating tulong sa kanila, lalo na ang tulong pinansyal. Nakapagbigay din po tayo ng ilang mga kagamitan nila. Nagbigay po tayo ng kutsyon para meron silang pansamantalang matutulugan. At yung covered court doon para maging pansamantala nilang matutuluyan. Siyempre, hindi naman po sapat ang ating naibigay, pero kahit papano, makakapagsimula silang bumangon muli. Kaya, muli ang aming pakikiramay sa mga nasunugan sa barangay ni Chairman Melvin Amar. At sana po, pagdabutan niyo po ang aming konting natulungan, at sana po ay unti-unti na po kayo muling makabangon. Isa pa pong sunog sa barangay naman ni Chairman Michael Rivero. Buti na lang ngayon, mas kaunti po ang naapektuhan. Only 33
families ang naapektuhan. Gayon din po, tayo ay garang pumunta doon para magbigay po ng konting tulong galing sa pamahalaan lungsod ng Maynila. Muli, ang amin pong pakikiramay sa lahat na nasunugan at syempre po yung mga namatayan na mga kababayan natin. Okay. Ano ba ang mga magaganap ngayong pagpasok ng Enero sa taong 2023? Andyan po yung ating yearly na pag-a-apply ng ating po mga business permit, health certificate, occupational permit, nandyan na po yan. Siyempre, nagsimula po kami January 3. Para po sa kaalaman ninyong lahat, nagsimula na po ang ating application for new businesses and application for renewal of businesses na ginaganap po syempre dito sa permits office natin, Bureau of Permits natin dito sa ground floor ng City Hall. Pero for easy access, mas accessible po sa inyo, meron po tayong partner malls. Andyan po yung katabi nating mall sa SM Manila. Katuwang din po natin sila, and of course Lucky Chinatown and Robinsons. Pwede ho kayong mag-renew or mag-apply for new businesses dyan. So tutulong po tayo dyan. Meron din po tayong application, of course yearly application for health certificates and occupational permit. Paano ho ba kumuha ng health certificate? Ang atin pong health certificate application ay under Manila Health Department. Para po sa kaalaman nyo. Sino ho ba dapat ang kumukuha ng mga health certificate? Lahat po ng mga empleyado ng mga businesses dapat po kumukuha po kayo ng health certificate. Isa po yan sa mga requirements, lalong-lalo na kapag kayo po ay mga food handlers. Ibig sabihin, kayo po ay nagtatrabaho sa restaurants, okay? Pero hindi po ibig sabihin kayo lang sa hotel, ganyan. Pero hindi po ibig sabihin kayo lang ang mag-a-apply. Dapat po, lahat ng mga empleyado, kumukuha po sila ng health certificate. Bakit po? Ito rin po ay para mapaalam nyo sa inyong mga kliyente na kayo po ay malusog. Di ho ba? Kasi kayo po ang humaharap sa kanila eh. Basta humaharap po kayo sa mga kliyente, dapat po mapaparamdam nyo sa kanila o assured po ang inyong mga kliyente na kayo po ay malusog din. So, ang isang paraan po dyan ay makapag-apply po kayo ng health certificate, which is nire-renew po yan yearly eh. Ano ho ba ang una nyong gagawin para makakuha kayo ng health certificate? Of course, kung wala pa po kayong Go Manila app, magda-download po kayo ng Go Manila app sa Play Store para sa Android user, sa App Store naman para sa mga iOS user. Okay, magla-login kayo or magla-login kayo sa www.cityofmanila.ph. Okay, tapos i-register nyo o magsa-sign up kayo gamit ang inyong active mobile number. Ibig sabihin ng active, yan po yung ginagamit nyo, ha? Huwag ho kayo maglalagay ng mobile number na hindi naman po nyo ginagamit. At as much as possible po, huwag ho kayong papalit-palit ng mobile number. Diyan ho nagkakaproblema eh. Pagpapalit-palit po kayo ng mobile number ninyo. So, register po kayo sa Go Manila app, and then, pag na-activate na po ninyo ang inyong Go Manila app using the one-time PIN or OTP, syempre may papadala sa inyong na password eh, doon sa mobile number nyo. Halimbawa, nag-register kayo, papadalan kayo nun, di ba? Sa cellphone number nyo, may lalabas doon eh, na number. Okay? Then, pag na-open na nyo, papasok kayo, i-click nyo, yan o, yan yung sample. Your one-time PIN is ganyan, ganyan, ganyan. Okay? May ano lang yan ha, may time limit yan. Hindi ho forever yung one-time PIN nyo. Normally, 5 minutes lang yan eh. Normally, 5 minutes lang yan. So,
Step 4, pipiliin nyo yung e-government at i-click nyo yung occupational permit or health certificate. Pag na-click na po ninyo yan, may lalabas po na form. I-fill up nyo po yung form na yon. Okay? Tapos, pag na-fill up nyo na po yan, pipili na po kayo ng slot kung kailan po kayo makakapunta doon sa lugar kung saan nyo makukumpleto yung inyong pag-a-apply for health certificate. Mag-aantay lang po kayo ng confirmation text o confirmation via text message. Kapag nakakuha na po kayo ng confirmation na meron na kayong appointment, saan po kayo ngayon tutungo? Pupunta po kayo sa Rasak Covered Court. Nakakuha na kayo, di ba, ng confirmation. Pupunta po kayo sa Rasak Covered Court. Nandun po kasi pansamantala yung ating public health laboratory. Okay, public health laboratory. Saan ho ba itong Rasak Covered Court? Ito po ay nasa Rizal Avenue, corner Alvarez Street. Katabi po yan ng bumbero. Diyan din po kasi dating public health laboratory natin. Kaya lang ating public health laboratory ay kasalukuyan pong inaayos. Kaya ang ginagamit po natin ngayon ay ang Rasak Covered Court. Kung may mga katanungan kayo, andyan po nakapost sa ating screen yung mga telephone number o yung mga contact number na po pwede nyong matawagan. Kung kayo ay may inquiry tungkol sa e-health permit, dyan po nakalagay dyan kung sa kayo pwede mag-email. Sanitation, hindi ko mabasa. Okay? And may landline number din kayong pwedeng tawagan. And of course, yung occupational permit, andyan din po yung mga numbers na pwede nyo pong tawagan or pwede nyo ma-email. Paalala lang po ito, importante. Kapag meron na po kayong scheduled appointment sa ating public health laboratory, ito po ang mga kailangan nyong dalhin. Okay? Kailangan nyo pong magdala ng inyong dumi. Yung bagong hango. Ha? Tama ba yung word? Bagong hango. Hindi po yung nakaimbak na. Yung, alam naman po ninyo yan, hindi ko na kailangang i-elaborate pa. Ibig kong sabihin, yung bago pong dumi. Ang hirap i-explain, ba't ko tumatawa dyan, princess? Okay? Magdala po kayo yung sarili ninyo, ha? Baka na magdala pa kayo. Tawa ka ng tawa, princess. Baka mamaya pag may alaga kayong aso, yun. Oo, kasi yung mga alaga ko, di ba? Yung aking mga fur babies, automatic yan sa umaga. Dahil kayo constipated, mas madali niya madala. Huwag naman, di ba? Baka iba lumabas dyan na mikrobyo o sakit. Yung joke lang po, pinapatawa ko lang kayo ngayong malamig na hapon na ito at nag-uulan. O baka na naman masabi niya, wala bang pasok? Di ba? May pasok po. Uwian na nga kaya huwag na ho kayo magtanong pa ng no classes, di ba? Anyway, ulitin ko po, napapalayo yung yung kwento ko. Magdadala po kayo ng inyong sariling dumi. Okay. At magdadala rin po kayo o gumamit po kayo ng 1x1 size profile pic. Paano yung profile mo? Buong katawan. Di ba mga profile pic natin, buong katawan? Baka mamaya may 1x1 kayo dyan na buong full body Baka nga ba profile? Opo. Alam niyo na po yan, yung normally na ginagamit po ninyo sa ID o sa mga passports ninyo, yan po ang ipoprovide nyo na 1x1 picture. Latest valid government ID. Magdadala din po kayo. And of course, yung drug test forms. Magdadala din po kayo. Magkano ho ba ang babayaran? Okay?
sa atin pong pagkuha ng health certificate. Normally po yan, pag pumasok kayo sa Go Manila app, mag-online na rin payment po kayo. Alam na po ninyo yan eh, ang babayaran po dyan is 625 pesos. Para saan ba yung 625 pesos? Yan po ang kabayaran para sa health certificate nyo, sa stool exam nyo, at saka sa drug testing ninyo. Pero, meron pong karagdagan na kailangang laboratory test kayong gawin na hindi pa po kasama dyan po sa binayaran yung 625. Kasi po, yan po ay bagong requirement ng Department of Health. Doon po sa mga sanay na nag-a-apply for health certificate, dati, sputum exam lang eh, yung dura. Yan lang po ang requirement. Pero ngayon po, ang requirement ay chest x-ray. Hindi pa ho yan kasama sa binayaran yung 625. So, paano po yan? Dahil kasama na yung requirement, pwede ho kayo magpa-x-ray sa mga DOH accredited hospital facilities, x-ray facilities. Pwede din po kayo sa private clinics or sa mga private hospitals, o di kaya pagdating nyo sa RASAC, meron din po doong private na x-ray na po pwede ho nyong doon kayo magpa-x-ray. Okay po? So tatlo po ang po pwede nyong paggawa ng inyong chest x-ray. Again, Department of Health or accredited hospital x-ray facilities, government and private, sa Manila Health Department, and of course, dapat yung x-ray po nyo na ipe-present ay yung ginawa within 3 months. Hindi ko kayo pwede magbigay ng x-ray na 1 taon na ha. Within 3 months lang po ang validity ng x-ray nyo. Yan po ang kailangan. So ano-ano, again, i-recap ko lang, ano po ang kailangan natin para mabigyan po kayo ng health certificate? Of course, stool exam, drug test exam or drug testing, and yung chest x-ray. Okay po? Ilalabas din po namin itong mga requirements na ito sa ating MPIO page, and of course sa Dr. Hani Lacuna page. Okay. Ayan po ang mga kailangan tandaan para pagpunta nyo sa Public Health Laboratory para makuha nyo po yung inyong pink card, stool o dumi, drug test, x-ray, RPR, and gram staining. Yan po ay gagawin sa Social Hygiene Clinic. Alam na po ng ating mga kababayan kung sino po ang nangangailangan na mga pink card o kung sino po yung mga pink card applicants natin. Okay. Matapos po tayo sa mga i-ano ko na lang to ha, isingit ko na lang po. Total ang pinag-uusapan pa rin naman natin mga balitang pangkalusugan. Gusto ko lang pong i-congratulate ang Santa Ana Hospital for a 5-star rating in accessibility audit. Ibig sabihin, nabigyan po ng pagkilala ang ating pong Santa Ana Hospital ng United Architects of the Philippines dahil sa pagiging isang friendly institution for persons with disability. So, meron tayong ramp access, toilet access, parking slot, signages, and all other things. Nakapag-comply po tayo nito, kaya nabigyan po tayo ng certificate. Congratulations po, Santa Ana Hospital. Okay. Dahil bagong taon, inom muna ako. Dami ko nang nasabi. Okay. What to look forward to in 2023? Ano ho ba ang mga kaganapan sa darating na 2023? Siyempre, nandiyan pa rin po ang ating mga regular na mga programa at proyektong ipinatutupad sa lungsod ng Maynila. Patuloy pa rin po ang ating ugnayan sa barangayan through our Kalinga sa Maynila program.
Abangan nyo po, magbabalik na naman po kami. Tinapos lang po namin lahat ng mga activities in relation to the Christmas season. Pero babalik na po kami, makikipag-ugnayan na naman po kami sa mga barangay patungkol po sa mga pangangailangan nyo, mga suggestion nyo, mga problema nyo sa barangay na kayang-kaya pong tugunan ng inyong pamahalaan. So yan po ang Kalinga sa Maynila program. At syempre katuwang niyan ang aking pagbisita sa atin pong mga minamahal na mga kababayan na may mga karamdaman sa kanilang mga bahay, yung ating door-to-door, doktora, and syempre ang laging looking forward to mga allowances para sa ating mga senior citizens. Oy ha, mga mami, daddy, lolo at lola, tayo po ay updated na sa inyong mga allowances. All districts, nabigay po natin ang allowances for the year 2022. Ano na lang ang utang namin sa inyo? Doon na lang po sa mga nagkaroon ng problema na wala po sa listahan, di ho ba? Updating na lang muli ang atin pong tutugunan. Nagbigay na po tayo ng instructions sa OSCA office na ayusin po nila ang kanilang pag-update ng listahan ng ating mga senior citizens. So abang-abang lang po yung mga nawala sa listahan. Rest assured po na aayusin namin ng mabuti nang sa gayon po ay makuha naman po ninyo ang kaukulan nyong allowances. Kailan nyo matatanggap ulit ang inyong allowance? Sa Abril na po. Bakit sa Abril na? Di ba every 4 months ang bigayan natin? Ang huli po nating bigayan ay nung December. Bibilang kayo ulit ng 4 na buwan. January, February, March, April. Okay? Kaya sana wala naman ho kaming maririnig na kailan po dadating ang allowance namin kasi updated po tayo. Okay po? So expect yung susunod yung allowance by April of 2023. Agahan natin, mga first week of April. Diba? Para medyo malaki-laki naman po ang matatanggap ninyo. Di ho ba? Ayaw naman po namin kasi kayong bigyan ng buwan-buwan. Unang-una po, maliit lang matatanggap nyo. Diba? Pangalawa, syempre, mas maganda yung excited kayo kasi mas marami po kayong natatanganan pagdating ng Abril. At hindi naman po, yan lang ang pinagtutuunan natin, yung atin pong mga kasamahan na kawani dito, ay piniprepare pa po yung payroll ng ating mga senior citizens at nag-update po tayo. Alalahanin po ninyo. Every day may nadadagdag po tayo at nababawas sa mga senior citizens. So, after 4 months po, at least kahit papano, medyo updated na po tayo, di ho ba? So, abangan po ninyo, ang susunod yung allowance ay come April. Ano pa? Allowance natin for our solo parents and persons with disability. Ito naman po, biannual. Every 6 months. Di ho ba? And of course, ang allowances natin sa ating mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, ng UDM at ang mga grade 12 students natin. Ano pa ang ini-expect natin? Ang ating regular job fair, ang pagbaba po ng peso sa inyong mga barangay, tuloy-tuloy po yan. And of course, sa Park and Ride dito sa Loton, Mondays to Fridays, 9 a.m. to 2 p.m. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng pagkakataon para sa ating mga kababayan na makahanap sila ng akmang trabaho para sa kanila pong kakayahan. Ano naman ang ating mga priority infrastructure projects? Patuloy pa rin po ang pagpalakas natin sa ating mga health facilities. Ang pagko-construct po ng Aurora Quezon Health Center dito sa District 1. Doon po sa mga nagpapatingin
sa Aurora Quezon Health Center. Alam naman po ninyo na lumang-luma na yung Aurora Health Center. So, isa po yan sa ating mga priority projects na gagawin. And of course, ang Maria Clara Health Center naman sa District 4. Ang Isidro Mendoza Health Center sa District 6. Meron pang iba. Meron pa tayong 2 health center sa District 5. Meron. Meron din tayo, lahat actually, ang District 3 lang yata ang wala. Ang District 3 lang ang wala. Meron din po tayo sa District 2. Teka, iisipin ko kung ano yun Meron po yan. Yung sa District 1, sa District 2 po, yan ay isa-sponsor ni Congressman Roland CRB Valeriano. Yay! Maraming salamat, Congressman Valeriano. At ang balita ko, yung Maria Clara Health Center po, ang mag-sponsor naman ay si Congressman Edward Maceda. Salamat po, Congressman Edward Maceda. Sa District 5 naman po, 2 yan. Ang sponsor naman po natin ay si Congressman Erwin Tieng. Maraming salamat, Congressman Erwin Tieng. And of course, Isidro Mendoza, sponsored by Congressman Kong Benny Abante. Maraming salamat, Kong Benny Abante. Diyan po nyo makikita ang magandang relasyon ng national government and local government. Napakalaking tulong po nito. Siyempre, alam naman po natin na may mas malaki ang pondo ng national government kaysa sa LGU. Kaya napakalaking ginhawa po yan na mapapaayos po ang ating mga health center through our partner congressmen. Ano pa ang ating aabangan na mga infrastructure projects? Of course, tapos ng Ospital ng Maynila. Ano abangan natin sa Ospital ng Maynila? Ang pagbubukas ng Ospital ng Maynila. Finally, natanggap na po natin ang license to operate ng Ospital ng Maynila. Kaya kasalukuyan po, nagsisimula na pong maglipat ng mga staff and kagamitan from the old Ospital ng Maynila to the new o bagong Ospital ng Maynila. So, expect na by first week of Feb ay fully operational na po ang bagong Ospital ng Maynila. Other infrastructure projects na itatayo natin, of course, yung construction ng Crisis Intervention Center for Women and Children, and ang patuloy na mga street lighting projects natin from District 1 to 6. Kung hindi ako nagkakamali, yung buong Lacson, sinisimulan na po yan pailawan. Yan po ay request ng karamihan po ng mga institutions natin, learning institutions natin, dito sa may Lacson, dahil madilim nga po, nagiging pugad ng mga masasamang loob, yung mga nagsasamantala dahil madilim. Kaya talagang ni-request po ng ating mga mag-aaral, ang ating pong mga guro na sana mapailawan natin ang Lacson. So ongoing po ang pagpapailaw sa buong Lacson Avenue. And other structures po na yun ang lagi kong dream yun ang lagi kong binabanggit pag tinatanong ko ako, ano ba ang mga priority projects ko? Yung ating Social Civic Center, dyan po sa District 5, ay hopefully masimulan na po first quarter of the year. Yan po ang ating Social Civic Center. Dyan po magkakaroon ng opisina o tanggapan na mas malaki ang ating mga senior citizens, ang Youth Bureau. Siyempre, nandyan pa rin po ilalagay ang Sacramento Library. Ang atin pong, sana magkaroon na po tayo dyan ng convention center natin. And of course, ano pa ba? Ang repair ng luwalhati ng Maynila sa Boys Town. Sana masimulan na rin at ang Kamada Building. And construction ng San Francisco Friendship Library at warehouse po para sa lahat ng kagamitan
ng Pamahalaan Lungsod ng Maynila. And kapag meron pa ho tayong extra pondo, yung akin pong halfway home na sinasabi, dito po yan itatayo sa may Taft Avenue. Ano pa ba? Yun pong dalawang yun ang mga priority infrastructure projects natin para sa taong 2023. Okay. Ngayon, mga paalala na lang. Paalala muna tayo. Simulan ko doon sa maiksing paalala kasi ongoing na naman ito. Nagsimula po tayo last year, December of last year, yung pagbabayad ng ating real property tax. Since January na, 10% na lang po ang makukuha yung diskwento. That is from January 1 to 31. So, please avail na po of our discounts. 10% na lang po yan kasi pagkatapos po niyan ay wala na pong diskwento. Pagsimula po ng February 1 hanggang March, wala na pong diskwento. Di ho ba? Pero wala pang penalty. Pagdating po ng Abril, may penalty na po yan. So, ang mga tatandaan lang po yung mga dates, January 1 to 31, 2023, yan po ay may diskwento pa kayo na 10% sa pagbabayad ng real property tax. February 1 to March 31, wala na pong diskwento, wala rin naman pong penalty. Pero pagtungtong po ng Abril 2023, may penalty na po. Paano po magbabayad? Again, nabanggit ko na po kanina ang pagbabayad ng business permit at pag-a-apply po. Then for new businesses and renewal ay through the Go Manila app. Okay, you can process and pay through Go Manila app. Of course, andyan po ang ating mga reminders. Makikita nyo po sa MPIO Facebook page. And of course, sa ating one-stop shop sa SM Manila. SM San Lazaro, Robinsons Manila, and Lucky Chinatown. Okay, nakuha po ninyo? Ito ang mas mahabang mga paalala para sa darating na kapistahan ng itim na Nazareno. Ready na ba kayo? Noong nakaraan pong January 3, kung hindi po ako nagkakamali, ay nagkaroon po tayo ng press conference kasama pong simbahan ng Quiapo na kung saan doon po natin diniscuss ang lahat po patungkol sa gaganapin na kapistahan ng itim na Nazareno. Ito po ay pinamumunuan siyempre ng simbahan ng Quiapo, katuwang po ang Pamahalaan Lungsod ng Maynila. Nandun po ako. Nandun po rin ang mga kasamahan natin from MPD, of course, through General Andre Dizon, ang ating pong Chief of Staff, Josue Santiago, ang ating pong head ng MDRRMO, Director Arnel Angeles, ang head po ng Engineering's Office na si Engineer Arman Andres, ang head naman ng DPS, si Direktora Kyle Nicole Amurao, ang head ng NTPB, na si Kaseni Biyahe, and pati ang MMDA, ang DTCAM headed by Director Charlie Dungo, and of course ang MPIO at ang ating po mga kaibigan galing sa media. Doon po ay thoroughly discuss lahat po patungkol sa kapistahan at ang mga preparation para sa darating na kapistahan ng itim na Nazareno. Para lang po mabigyan kayo ng summary, okay, ng lahat po na napag-usapan namin, iisa-isahin ko na po. Of course, tayo po ay may naganap na pagdalaw ng buong itim na Nazareno sa Manila City Hall. Ito po ay ginanap sa Bulwagang Antonio Villegas noong nakaraang January 3, 2023. At nanatili po ang ating pong Nazareno ng 24 oras sa ating pong tanggapan. Nagkaroon po tayo ng misa na pinamunuan o officiated by
Father June Sescon. Maraming salamat po. Para tayo nagkaroon ng mini traslasyon. Napakaswerte po natin, mga kawani ng pamahalaan lungsod ng Maynila, at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na masilayan o madalaw ni Nuestro Senyor Poong Nazareno. Sa bagay, taon-taon naman po talaga ay dinadala sa atin ang Poong Nazareno. Maraming salamat po. Naganap ito noong January 3. Bibigyan ko lang po kayo ng short summary ng mga road closure kasi yan po ang inaabangan ng ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa Kamaynilaan, kundi yung mga karatig bayan at dun po sa mga regular na nagdadaan sa lungsod ng Maynila. So, bibigyan ko po kayo ng konting information kung ano po ang mga daan o kalye na sasarado simula po today, January 6 hanggang January 9. Ang buong kahabaan ng Independence Road ay sarado na po simula ngayong araw. Ang buong kahabaan ng Katigbak Drive, ang buong stretch ng South Drive, Rojas Boulevard northbound and southbound from Katigbak Drive to South Drive. Sarado na po yan today. Simula naman po bukas, ito po ang mga additional na mga daan, mga avenues, mga kalye na magsasarado. Quezon Boulevard northbound and southbound from A. Mendoza, Fugoso to Quezon Bridge, straight to Padre Burgos Park and Ride. España Boulevard westbound and eastbound from P. Campa to A. Mendoza. Stretch of Evangelista Street from Plaza San Juan to Recto Avenue. Stretch of Raon Street, Hilpuyat from Evangelista to Quezon Boulevard. Stretch of P. Paterno Street from Quezon Boulevard to Evangelista. Kahabaan ng Carriedo Street, galing sa Rizal Avenue hanggang Plaza San Juan. Kahabaan ng Carlos Palanca Street, galing sa MacArthur Bridge to Quiapo Ilalim Quinta Market, dire-diretso sa Pikasal. Kahabaan ng Bustos Street, galing po sa Plaza Santa Cruz hanggang Rizal Avenue. Northbound lane of Rizal Avenue, galing sa Carriedo hanggang Recto. Northbound lane ng MacArthur Bridge. Eastbound and westbound lane of Recto Avenue, galing sa Rizal Avenue hanggang Nicanor Reyes Street. At ang buong kahabaan ng Nicanor Reyes Street from España hanggang Recto Avenue. Kaya lahat po ng ating ang publiko po ay ina-advise na to take alternate routes dahil ang mga kalye pong ito ay magsasarado o sarado na magsimula po ngayon hanggang January 9, 2023. At dahil po dyan, dahil nga po kapistahan ng Nazareno at marami po tayong mga kalye na magsasarado, kaya tayo po ay naglabas na rin ng Executive Order number 1 na kung saan wala pong pasok sa araw ng January 9, Lunes. Wala akong pasok sa mga paaralan at sa trabaho sa sa Maynila. Pag sinabi mong Kalakhang, Maynila kasi is Metro Manila eh. So, sa Maynila lamang po ito ha. Wala pong pasok ang mga paaralan at mga opisina sa Maynila sa January 9. Ito na rin po ay para makaiwas po tayo sa traffic na magaganap sa araw na yon dahil marami nga pong saradong mga kalye
At syempre, para mabigyan po rin natin ng pagkakataon ang ating mga kapwa Manilenyo na deboto ng Poong Nazareno na makapunta sa Quiapo Church o makasama sa mga activities na gaganapin sa January 9. Pinagbabawal din po through Executive Number 2. May liquor ban na po tayo starting tomorrow, January 7 hanggang January 9. Liquor ban po doon sa area na nakapalibot o doon po sa nasasakop ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Uulitin ko po, hindi ho to sa buong Kamaynilaan na doon lang po sa area o mga barangay na nasasakop po ng kapistahan ng Black Nazarene. Doon lang po may liquor ban. Magiging mahigpit po tayo. Yan po ay January 7, tomorrow, hanggang January 9, 2023. Okay. Wala pong traslasyon na magaganap. Uulitin ko po, wala pong traslasyon na magaganap in celebration of the Feast of the Black Nazarene. Napagkasundo na po ng pamalansod ng Maynila at ng simbahan ng Quiapo na hindi magaganap ang kinaugalian nating traslasyon. At kapalit po nito, magkakaroon na lang po tayo ng tinatawag po nating Walk of Faith. Okay po? Ano ho ba ang mababago sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Itim na Nazareno? Dalawa lang naman po ang magbabago eh. Walang traslasyon, mapapalitan ng Walk of Faith, at wala rin pong pahalik na nakaugali ang ginaganap sa Quirino Grandstand. Ano naman po ang kapalit ng pahalik? Pagpupugay po. Magaganap pa rin naman sa Quirino Grandstand. Ano ba ang kinaibahan nitong pahalik at pagpupugay? Ipinagbabawal po natin na halikan ang paanan ng Itim na Nazareno dahil nga po umiiwas tayo sa COVID, sa infeksyon ng COVID. Alam naman po ninyo kung paano po nakukuha ang infeksyon ng COVID. Ano lang po pwedeng gawin? Hawakan, punasan ang paanan ng Itim na Nazareno. Okay po, kagaya po nung naganap dito sa Bulwagang Villegas. Pwede lang pong hawakan, pwede lang pong magdasal, pwede lang pong punasan ang paanan ng Poong Nazareno. Yun lang po ang po pwede nyong tanganan, hawakan. Okay po? Yun po ang pagpupugay na gaganapin sa Quirino Grandstand. Pero, ang iba pa pong uri ng pagdiriwang, tuloy-tuloy pa rin. Ano-ano ba to? Yun pong oras-oras na misa ay tuloy-tuloy pa rin po sa Basilica, Minor Basilica ng Quiapo. At dahil ang bisperas po ay linggo, so parang ang mangyayari po yung hourly mass, magsisimula po, linggo pa lang, magsisimula na. Okay? Ano po ba ang simula ng mga activities natin? Ang ating pong activities magsisimula na mamayang hating gabi. Kasi mamayang hating gabi, January 7 na po. Ito po ay pasisimula ng isang misa, okay, na pamumunuan ni, hindi ko mabasa, mamaya pong January 7, 12 midnight. Father Hans Magdurolo. Ni Father Hans. Okay? Mamaya po, si Father Hans ang magmimisa. At dyan na rin po magsisimulang pagpupugay. Okay? Dyan na rin po magsisimulang pagpupugay. Matapos ang misa ng 12:01, siguro matatapos ang mga 1:30. Simula na rin po yan ang pagpupugay. Okay? Yan po ay misa para sa mga deboto.
Pagdating po ng umaga bukas, 6 a.m., ang mag-officiate naman po ay si Father Earl Valdez. Misa naman po para sa mga nangasiwa o tagapangasiwa po nitong kapistahan ng Itim na Nazareno. So, yung mga naging katulong po natin, naging partner po natin, pwede ho kayo magmisa. Si Father Earl Valdez naman po ang mag-officiate. Tapos bukas po ng hating gabi, January 8 na yon, 12:01, ay magkakaroon ulit tayo ng misa dyan muli sa grandstand. Si Father Rufino June Sescon naman po mag-officiate. Siya po ang rector at parish priest ng Quiapo Church. At susundan po ito nung tinatawag nating Walk of Faith. Siguro mga 2:00 po yung Walk of Faith na yan. Meron na pong ruta ang Walk of Faith. Halos kasintulad din po ito ng ruta na sinusundan natin o tinatahak natin sa traslasyon. Okay? So, habang nagaganap po ito, patuloy pa rin naman po yung pagpupugay dyan sa Quirino Grandstand. At ang High Mass po sa January 9, again, 12:01 a.m., ay i-officiate naman ng His Eminence Cardinal Advincula. So yan po ang 3 misa na magaganap dyan sa grandstand. Pero again, tuloy-tuloy po ang hourly mass na magaganap sa Quiapo Church. Okay po? Ano pa ba? Yun na nga, ang ating pong pagpupugay ay magsisimula mamaya matapos ang misa, hanggang matatapos po ito ng 12:00 ng hating gabi naman, pagpasok na ng January 10. Okay? Ano ba ang magaganap sa Walk of Faith? Ang magaganap po sa Walk of Faith, yan nga po yung prosesyon na kapalit ng traslasyon. Siyempre pagdarasal, pagkanta, yan naman po ang nasabi sa atin ng simbahan ng Quiapo. At ano ho ba ang mga paalala nila? Simulan ko muna yung mga paalala doon sa pagpupugay. Doon po sa pagpupugay, may mga usher po tayo dyan eh. Paalala po namin na susunod po kayo sa takdang linya kung saan po kayo dapat. Okay? Meron po tayong ginawang linya para sa mga seniors, PWD, buntis. Okay? Meron din po tayong linya para sa mga babae. At meron din po tayong linya para sa mga lalaki. Saan ho ba ang simula ng linya? Ang simula po ng linya ay dito po sa area ng Rizal Hotel. Okay? South Drive. Sa Calao. Yan. Sa Calao po kayo papasok. Doon po ang pagpasok nyo, makikita na po nyo yung barricade na nandyan. Nakalagay po dyan kung saan po kayo pipila sa mga seniors, mga babae at lalaki. Pero pagdating po, pag palapit na po kayo sa grandstand, magiging single lane na lang po yan. Bakit po? Siyempre, di naman po kayo po pwedeng sabay-sabay na magpupugay sa Nazareno. Kasi yung pong Nazareno po, nandun po sa stage. So, isa-isa po kayong pipila na doon. Ang labas po ninyo ay yung pa-exit sa Manila Hotel na po. Okay po? Paalala lang po namin, hindi po nyo kailangan magtulakan. Bakit po? Kasi lahat naman po kayo makakapugay, makakapagbigay-pugay. Tatapusin naman po yan eh. Matitigal lang po ang pagpupugay kapag meron na pong misang nagaganap ng hating gabi. Doon lang po tumitigil. At matatapos naman po yan sa January 10 na, 12:01. Okay? So, you have enough time para masilayan nyo po ang ating poong Nazareno. So, yun po, paalala lang po namin, sundin po natin ang ating mga ushers, yung ating po mga volunteers, yung mga kapulisan po natin. Pakisunod lang po. Bawal humalik. Bawal po humalik.
pwede lang pong magpahid o magpunas. At dahil ito po ay isang crowded place, gaya po na nabanggit ko sa simula ng ating capital report, kailangan po naka-face mask kayo. And please, kung kaya naman po ninyo, bring your own hand sanitizer. Para pagpunas nyo, bago kayo magpunas, hand sanitize muna, punas, tapos hand sanitize ulit. Proteksyon na po nyo sa sarili nyo at proteksyon na po nyo dun sa kasunod na nakapila sa inyo. Okay, yan po mga pagpupugay protocols. Okay? Pumunta naman po tayo sa mismong walk of faith. Again, wag na po kayong magtulakan. Prosesyon naman po yan. Hindi po natin o hindi po nyo kasama yung puong Nazareno. Puro tao lang po ang magpoprosesyon. Wala po ang imahe, wala po ang andas. Kaya hindi po natin kailangang magtulakan. Ano lang po ang pupwede nyong dalhin? Okay. Ang pupwede lang po nyong dalhin, pero ako po, hindi ko ini-encourage. Yung mga imahe ninyo na ganyan lang po kaliit, yung pwede lang tanganan ng isang kamay. Bawal na po yung mga life size na mga imahe, hindi po yung papayagan. Bawal din po yung pinapasan, yung may kahoy dito. Bawal po yon. Bawal din po yung mga estandarte, yung banner. Bawal din po yon sa walk of faith. Sana wag umulan. Kasi mahirap po magdala ng mga payong, baka may matusok pa kayo. So, medium size hanggang life size, Nazareno images, bawal po sa prosesyon hanggang sa misa sa Quiapo Church. Estandarte, mga banners, bawal po. Wala hong magdadala ng andas, wala pong pwedeng magdala ng mga nakakamatay na or deadly weapons and firearms. Bawal po ang paputok. Hindi na po papayagan ng mga drone cameras. Okay? Or mga professional cameras and video recorders. Meron lang po mga papayagan. Yung may mga permit. Okay? For documentation, sila lang po ang maaari magdala ng mga professional cameras. Yung sa mga media, sila lang po. Bawal ang selfie stick. Hindi po nyo kailangan magpa-selfie-selfie. Ang kailangan nyo po magdasal. Okay? Bawal po ang mga malalaking bag. Shoulder bag, backpack, bawal po yun. Pwede lang po belt bag o body bag. Kasi pag nagdala po kayo ng malaking bags, ay i-inspeksyonin pa po yan. Okay? Bawal na po mag-camping doon sa may Quirino Grandstand. Alalahanin po ninyo, nandun pa po yung natitirang structure ng COVID Field Hospital. So, wala rin naman po kayong espasyo para magdala pa kayo ng mga blanket, hampers, tinaho. Bawal po yung mga portable appliances. Baka may magdala pa sa inyo dyan ng rep, mga LPG, yung super kalan. Hindi po. Bawal po ang tent, table, at saka picnic item. Again po, nandun lang po tayo para magpugay, mag-attend ng misa, at mag-attend ng prosesyon o sumama sa prosesyon. Dinidiscourage po namin, hindi po papayagan ng mga plastic bottles. Mas maganda po sana magdala na lang kayo ng water canister dahil sigurado po ako na iiwan naman po ninyo itong mga plastic bottles nyo kung saan-saan. Okay? Mas maganda po talaga canister. Bawal po ang mga black plastic bags for security reasons. Pwede lang po yung white, yung transparent, yung masisilip. At kung sakasakaling umulan, sana naman po wag, ubusin na ang ulan ngayon. Okay, ang maaari lang po nyong suotin ay mga transparent na raincoats. Yung makikita po yung suot nyo sa loob. Bawal po yung jacket. Diba?
Yun po ang mga bawal, yung nasa white van na naka-black jacket. Bawal. Okay? Huwag na ho kayo magdala ng inyong mga pet, lalo na po ang mga dogs. Hindi po kapistahan ni St. Francis ngayon, Black Nazarene po. Okay? Ano pa ba? Food sticks. Baka may madisgrasya po tayo pag hindi po natin maiwasan ng siksikan. At bawal na bawal pong magtulakan. Huwag ho kayo magtulakan. Huwag na ho kayo magdala ng mga motorsiklo, bisikleta. Siyempre, alam naman po yan ng mga deboto naglalakad naman po sila at sanay na po sila. At dahil wala naman pong traslasyon, pwede na ho kayong magsinelas, pwede ho kayong magsapatos. Siyempre, yung komportableng mga sapatos, pero knowing ang mga deboto, malamang po niya nakayapak pa rin po sila. Okay? Bawal po mga scooters, skates, skateboards, bawal po yan. Okay? Ano pa ba? Okay. Bawal po manigarilyo. Vaping. Okay? Inom. Bawal ang inom. At bawal po yung mga laser pointers. Yan po, yung mga metal objects, bawal din po yan. At dun po sa mga magsisipaglahok o sasama sa prosesyon, ini-encourage po namin na yung gagamitin po niyong kandila ay yung battery operated. Yun na po ang gamitin natin. I-charge nyo po ng maigi. Total, ang sabi po ng simbahan ng Quiapo, ang estimated po nilang oras na itatagal lang ng prosesyon, mahaba na po ang 3 oras. Okay? Kasi dire-diretso naman po yan So, mahaba na daw po yung 3 oras. So, kung magsisimula po tayo ng alas 2, pagpalagay po ninyo, alas 5 pa lang po, mahaba na po yun. Okay? Ano pa ba ang mga hindi po pwede na mga items? I think yun na po. Nabanggit ko na rin po yung do's and don'ts, mga bawal pong gawin. Okay? At saka yung mga po pwedeng gawin. Kailangan po nyo mag-face mask. Pinaka-importante, kailangan po nyo mag-face mask. At ito ang pinaka-importante talaga. Kung kayo po ay may nararamdaman, kayo po ay nilalagnat, may ubo at sipon, wag na ho kayong pumunta pa sa simbahan ng Quiapo o kaya ho sa Quirino Grandstand o lumahok sa Walk of Faith. Pakiusap lamang po namin. Kung kayo po ay may nararamdaman, ubo, sipon, pangangati na lalamunan, pananakit ng katawan, lagnat, huwag na po kayong lumahok o dumalo pa sa kahit anong mga activities patungkol sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno. Yan po ang mahigpit naming pakiusap sa inyo. Okay? Meron pa ho bang katanungan? Wala? Wala kayong katanungan? May nasabi ba akong sagot? Wala rin. May na-pick up kaya kayo para sa ating question and answer? Siyempre wala. Ba't ko naman sasabihin sa inyo? Ba't ko naman kayo bibigyan ng tip? Hindi. Pero ako naniniwala Okay. Ako kasi, pag ikaw deboto ka ng Poong Nazareno, inaalam mo yung history niyan Sa totoo lang ako, nalaman ko yung history nung ako'y nag-attend ng press con. Meron kasi silang press kit at kumpleto naman doon. So, dun at least kahit papano, nalaman ko yung history ng pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno. At kung kayo ay tunay na deboto ng Poong Nazareno, sa tingin ko ba masasagot nyo? Baka mula na signal during Ay, oo, nakalimutan ko. Ito po lagi naman nangyayari taon-taon. Nawawalan po ng signal.
buong araw ng kapistahan ng Poong Nazareno. Baka mangyari po muli ito. Pero hindi pa rin po natin sigurado. Siyempre, dahil wala naman po talagang traslasyon na magaganap. Pero tandaan nyo, meron pa rin pong hourly mass. Kaya baka ganun pa rin na maganap, mawalan pa rin po tayo ng signal, at ang magiging form of communication lang is through the two-way radio. Okay? Na gagamitin po ng mga kasapi ng mga magbabantay, security forces, at lahat po ng mga tumutulong para maging successful ang pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno. Pasalamatan ko muna yung ating donor, yung La Filipina, ha. 700 back, ano yan? Declare na po na special non-working. Okay. Nag-declare na po ang ating presidente. Anong executive order? Donation number 120. Babasahin ko lang po sa inyo. Mainit-init pa. Breaking news. Naglabas na po ng proclamation number 120 declaring Monday, January 9, 2023 as a special non-working day in the City of Manila. Again po, City of Manila lang po ito. Okay? Lungsod ng Maynila lang po ito, non-working day in the City of Manila. Signed by Executive Secretary Lucas Bersamin. Maraming salamat po sa inyo. Meron na po. Again, pasasalamatan ko lang po ang La Filipina Food and Beverages. I-donate po nilang 700 boxes of biscuits para po sa mga empleyado natin ng Santa Ana Hospital. Maraming salamat po sa inyo. And of course, shout out sa mga birthday celebrants. Mamaya na tayo magpaano, ha? Question and answer. Painitin muna natin. Yan ang ating panghuli. Belated happy birthday to our very own City Administrator, Bernie Ang. Happy belated happy birthday po sa inyo. Happy anniversary kay Evelyn de Guzman and Director Ruel de Guzman, celebrating their 30th wedding anniversary today. Biro mo? 30 years na! Grabe! Sana all. Uy, sana all. Oo nga naman. Diba? Happy wedding anniversary sa inyo. And of course, congratulations to our very own Mika Bardeleon for passing the licensure examination for professional teachers. Teacher Micah, kagaya ka na ni Teacher Charlie. Congratulations po sa inyo. Ano pa ba? Go na tayo sa question and answer. Marami na ba nakaabang? Marami po. Sure ka dyan? Kami po. Dinalian lang ba nyo question? Papalitan ko to pag wala silang masagot, ha? Sige, magtatanong na nga ako. Ready na kayo? Hindi pa? Sarili daw po nila Chairman Ornat Garso. Uy! Ngayong araw na to, ilang years na sila? 27th wedding anniversary. Uy, 27th wedding anniversary ni Director Jonathan Garso. Happy anniversary. Kayo po ma? Anniversary din po. Ni Doc Fox Pangan at ni Hindi, November 1 kami. Sibil. Huwag na kami pag-usapan. Di ba? Si Chairman Onat na lang. Oo, di ba? Tingnan nyo, wala nga ang post eh. Di ba? Congratulations, Director Jonathan Garso. Sino pa magpapabati? Birthday ni Ma'am Weng kahapon. Yes, Ma'am Wen. Diba? Happy birthday, Weng Santiago. Siyempre, ano yan?
Napakaganda po niyan, Mayora, para nang nasa Sa London fireworks. Bridge. Fireworks. Uy, oo naman. Napakaganda po talaga. Hindi magpapatalo ang Maynila sa fireworks display. Abangan nyo po ang magaganap na fireworks display sa Chinese New Year. O, di ba? Salamat sa agarang assistance para po sa nasunugan. Keep safe, Manila. Opo, gaya nga po ng sabi namin, ang pamalansod ng Maynila ay hindi po bababayaan ng atin pong mga mamamayan dito sa lungsod. Pagdamutan nga lamang po ninyo ating munting nakayanan, kahit na po ito ay hindi kalakihan, kahit pa paano makakapagsimula po tayo ulit bumangon. So, yun po. Sana nga, ang panawagan lang po natin sa ating mga kababayan, medyo mag-iingat po tayo. Kadalasan po itong mga nagaganap na sunog ay dahil doon sa mga super kalan. Yun na, medyo mag-iingat lang po tayo sa ating ginagamit na super kalan. Na wag po natin wag po natin pababayaan pag ginagamit, di ba? Dapat lagi tayong nakabantay. Okay. Gaya ng thank you po sa ayun na, nasabi na. Dahil thank you po Mayor sa pagmamalasakit sa mga Manila. Oo naman po. Kayo po ang nagtiwala sa akin. Marapat lamang po na ibalik ko sa pamamagitan ng tamang paglilingkod sa inyo ang pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. So asahan po ninyo hanggang nandito si Dr. Hani Lacuna, gagawin ko po ang lahat sa abot ng aking makakaya na makapagbigay sa inyo ng tapat, tuwid at tamang serbisyo. Okay? Go na tayo. Ready na ho kayo? Ready na At po. dahil nalalapit na nga po ang kapistahan ng Puong Nazareno, which is January 9, ang lahat po ng ating mga katanungan ay patungkol po sa Puong Nazareno. Kaya nga gaya ng sabi ko kanina, ito po ang inyong magiging premyo. Ikot ko. Ayan. Ang dami. Ang dami. Uy, Oreo. Luncheon meat, Vienna sausage, spaghetti, mango juice, Pringles. O, diba? Meron tayong, anong tawag dito? Gift pack. Para po sa maswerteng magwawagi. Paano ba nyo makiklaim yan? Papadala po namin sa inyo. Hindi po nyo kailangang pumunta rito sa City Hall. Kapag kayo ang nanalo sa ating pong question and answer portion, kami po mismo ang magdadala sa inyong mga tahanan ng inyong napanalunan. Okay? Simulan na natin. Ready na ba ang ating mga Okay na? Ready na po. Saan? Unang tanong, saan nagmula ang imahe ng itim na Nazareno? Saan nagmula? Saang lugar nagmula ang imahe ng itim na Nazareno? Talaga ba? Di ba dapat pinapatugtog natin yung May nakasagot na? Ano ba sagot? Meron na! Meron nakasagot? Oh! Ano ba natin? Ipapakita po. Ipapakita natin. Paalala niyo daw Tatay Arnel. Archiving po. Papakita daw po kami. Ay, oo, mamaya. Ano lang yung name? Makbal. Oo. Habang inaantay ko po ang pangalan ng nagwagi sa una nating katanungan, gusto ko lang pong batiin ang butihing ama ng ating direktor ng MDRRMO na si Arnel Angeles. Maligayang pagbati po kay Tatay Val Angeles po na nagdiriwang ng kanyang kaarawan.
Happy birthday po, tatay. Very young, 84. 84 years old yata si Tatay Val eh. Maligayang kaarawan po sa inyo. Naway mapagdiwang niyo ang inyong karawan. Siyempre kasama ang mga mahal niyo sa buhay. At siyempre po ay patuloy kayong biyayaan ng ating Panginoon na magandang kalusugan at pangangatuan. Happy birthday po sa inyo, Tatay Val. Sino nanalo? Sino narito? Sino nanalo? Paki-post. Eric Miguel, Acapulco, Mexico. Wow, kilala ko po si Eric Ba? Congratulations, Eric Miguel. Nakuha po niya ang sagot sa unang katanungan. Acapulco, Guerrero, Mexico. Diyan po galing ang imahe ng itim na Nazareno. Abangan na pag-message. Okay? Magbe-message po ang MPIO. Oh, magme-message po sa mga nagwagi. Better po mag-message po sila sa PIO para makakita. Oh, mag-message sa mga mananalo po sa hapong ito. Kung maaari po ay mag-message sila sa MPIO kung saan po namin maaring ipadala ang inyo pong napanalunan na gift pack. Okay po? O kung saan po namin kayo matatawagan. Okay? So, ang unang nanalo, Eric Miguel. Pangalawang katanungan. Saan nagtatago ang imahe ng Nazareno? Tatagpo. Nagtatagpo ang imahe ng Nazareno at Our Lady of Mount Carmel na tinatawag na Dungaw. Ulitin ko, saan nagtatagpo ang imahe ng Nazareno at Our Lady of Mount Carmel sa tinatawag nating Dungaw? Yung nanalo na hindi na pwede ulit sumagot May sagot na? Itan. Meron na po. Meron na? Sige nga. Ang gagaling sumagot tingnan ko nga. Mamaya tingnan natin. Ethan, sumasagot ka? Kailan yan? Si Ethan Vargas, ano ko yan? Masugid kong follower yan. Bata pa yan. Congratulations, Ethan San Sebastian Church, Plaza del Carmen, Manila. Congratulations, Ethan! Galing-galing mo naman. Diba? So, congratulations, Ethan. Tila mo naman, pati yung capital report ko. Pinabangan ni Ethan. So, sa Plaza del Carmen po, dyan sa San Sebastian Church, nagtatagpo ang imahe ng Nazareno at ng Our Lady of Mount Carmel. Third question. Saang lugar unang inilagay ang imahe ng itim na Nazareno? Saang lugar unang inilagay ang imahe ng itim na Nazareno? Mukhang walang may alam dyan Dapat. Aba, may clue ba? Gusto niyo ng clue? Gusto niyo ng clue? Dito rin yan sa Maynila. Mahirap na. Meron na daw. Meron na? Meron na daw po. Aba? Ang sagot, saang lugar unang inilagay ang imahe ng itim na Nazareno? May nanalo na, no? Meron na po. Matatagpuan ito sa Intramuros. Ang nagwagi, Arlene Musico. Intramuros po. Siguro deboto ito. Arlene Musico. Congratulations po sa inyo. Tama po siya.
unang inilagay ang imahe ng itim na Nazareno sa Intramuros? Kung maaari po ay ipadala ninyo sa MPIO kung paano po namin kayo makokontak. Ma'am Arlene Musico, o kung saan po namin pwede ipadala ang inyo pong napanalunan. Okay, number 4 question. Ito, alam to ng mga tao kasi every time na may translasyon, ito yung countdown, di ba? Parang ganon. Anong taon naitala ang pinakamatagal na prosesyon ng itim na Nazareno? Anong taon naitala ang pinakamatagal na prosesyon ng itim na Nazareno? 22 hours. Oh, clue. Bigyan ko kayo ng clue. 22 hours ang pinakamatagal na prosesyon ng itim. May sagot agad. Baka kasama siya. Malamang. Malamang. May sagot na, no? May nakasagot na. Ang tamang sagot, ang pinakamatagal na prosesyon ng itim na Nazareno ay naganap noong 2012. Congratulations, Celia Perlas Colenco. Congratulations po sa inyo, Ma'am Celia. Tama ba? Perlas? Perlas Colenco. Congratulations po sa inyo. Naganap po ito 2012, 22 hours. Noong 2020 meron pa di ba? Meron pa ba? Meron pa. Meron pa. Oo, 2021 and 2022 lang naman wala Meron pa tayo. Meron pa, kasi January yan January, March tayo. Nag-start naman ang COVID this March na March 9. Ito magkakamali. Ang unang case natin ng COVID sa Maynila, March 9. Kasi birthday yun ni Dr. Pangan kaya alam ko yun. Okay. Number 5. Fifth question. Anong tawag sa mga lalaking nakasakay sa andas ng poong Nazareno at nagseserbisyo sa simbahan ng Quiapo? Anong tawag sa mga lalaking nakasakay sa andas ng poong Nazareno at nagseserbisyo sa simbahan ng Quiapo? Madali lang to. Complete answer. Complete answer. Complete answer daw Huwag yung first word. Hindi lang yung first word meron na nakakuha. Madali lang kasi ito. Mamaya yung question number 7 at saka yung question number 6. Yan. Ang tamang sagot sa question number 5, Hijos del Nazareno. Ang nanalo po ay si Ma'am Carol More Andrade. Congratulations, Ma'am Carol. Okay. Punta na po tayo sa question number 6. Question number 6. Ito, ewan ko na lang kung masasagot nyo. Mahirap to. Anong taon unang nasunog ang simbahan ng Quiapo? Anong taon unang nasunog ang simbahan ng Quiapo? Mahirap to Google. I-Google na yan ang sagot. May nakasagot? Ay, mahirap kasi yan Saan ba nyo nakuha itong question na to? Meron na? Wala. Mali. Meron na. Meron na. Ang galing Ang bilis mag-Google Mabilis ang data. Oo, ang bilis ng data niya Ang taon unang nasunog ang simbahan ng Quiapo ay taong 1791.
At ang nagwagi ay SP Mag-isa Robin, 1791. Congratulations po, Ma'am SP Mag-isa Robin. Kasi nga, ang bilis mag-Google. Diba? Ito kaya makuha? Sa tingin ko naman makukuha tong 7th question. Sino ang kompositor ng himno ng Nuestro Padre Jesus Nazareno? Sino ang kompositor ng himno ng Nuestro Padre Jesus Nazareno? Sino? Ito medyo, pagkaano ka nga eh. Mahirap ba to? Ito yung ano, Nazareno. Di ba yan yun? Kapag naririnig mo yan, may LSS ka eh. At saka yung number 8. Pwedeng i-google na. Meron na? Meron na po. Talaga? O meron na daw eh. So, ang kompositor ng himno ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay si Maestro Lucio San Pedro. Yan po ang sagot. Ang nagwagi, nakakuha ng sagot ay si... Wala pa ata eh. Meron na ba? Ay, hindi niya... Pakilabas na nga. Raika Quesada. Kilala ko ba to? Raika Quesada, Lucio San Pedro. Congratulations po, Miss Raika Quesada. Kagaling mag-Google ah. Next. Number 8. Sinong arsobispo ang nag-utos na ilipat sa Quiapo mula sa Intramuros ang puong itim na Nazareno? Sinong arsobispo ang nag-utos na ilipat sa Quiapo mula Intramuros ang puong itim na Nazareno? Sa tingin ko makakakuha nito yung mga nakakuha ng press kit eh. Sa press kit nyo nakuha itong mga to eh. Ang hirap. Oo. Di pag ginugal mo ba siya, makikita mo. Tingnan nga natin. Pag meron bang signal dito? Ano yung wifi? Wala. Meron na po. Meron na? Pero nasa Google. Ay, dapat ko pala ma'am. Mali daw yung isang word. Teka, ako nga. Tatry ko nga kung lalabas. Meron daw ano. Mga muntikan lang po. Mali po spell. Mga muntikan? Wala lumalabas sa akin. Baka wala kasi akong ano. Wala akong sagot. I mean, hindi ko na... Ah, ito. Ay, hindi. Bakit iba lumalabas? Meron na? Meron na po. Wow! Mga 1 minuto rin yun ah. Bakit ako hindi ko mahanap? Ang arsobispo na nag-utos na ilipat sa Quiapo mula Intramuros ang puong itim na Nazareno. Teka, saan sa Intramuros kaya? So, hindi sa simbahan. No? Kung sa expert natin. Hindi siya sa simbahan. Kasi Intramuros lang. Saan kaya sa Intramuros? Di ba? Ang arsobispo po ay si Archbishop Basilio Sancho de Santas Justa y Rufina. Ang haba naman kasi. At ang
hanap sa kanya sa Google, Nag-google na yan. ay si Rodel de los Reyes Sumido, Basilio Sancho de Santa Justa Rufina. Galing nyo mag-Google. Congratulations po, Sir Rodel. Okay. 9th question. Anong taon ipinagdiwang ang ika-400 na taon na pagdating ng itim na Nazareno sa Maynila? Anong taon ipinagdiwang ang ika-400 na taon na pagdating ng itim na poong Nazareno sa Maynila? Year? Wala pa? Yung question number 10, madali lang to eh. May mga nagme-message na po kung ano daw yung susunod na tanong. Google na nila. Huwag muna, wala pa? Gusto nyo unahin natin yung isang tanong habang ginugoogle nila yan? Wala pa ba? Meron na. Anong year ba? Ano sagot? Dapat madali lang yan. 60? Wala pa rin? Ay, wala akong signal dito. Ay, walang makakuha. Meron na doon sa iba eh. Ano? Meron na? Dapat meron. 2007, 2010, 2018, 2018. Talaga ba? Meron na daw po. Kailan? Sinong nanalo? Dami sumasagot oh. Sinong nanalo? Meron na nanalo? Meron na po. At ang sagot, anong taon ipinagdiwang ang 400 years na taon ng pagdating ng itim na Nazareno ay, tantadanan, 2006. Ang nanalo ay si 2007. 2007 pala, sorry. Mali sagot nyo dito eh. Mali po yun. Oo, 2007, Lulu Mangahas. Kilala ko yan. Tagawad Jojo mga. Taga Santa Ana po. Wow, congratulations Ma'am Lulu Mangahas. 2007. 2007. Hoy, mali dito ang kodigo nyo. Mali po researchers. Mali po researchers. Ayun talaga, oo. Last question. Malay nyo, every capital report, di ba, magpapa-question and answer na tayo. Para masaya. Di ba? Papaano ko dyan, cellphone. Wow! iPhone 14. Puro iPhone 14. Ha? Pro Max. Pro Max? Ano yun yung karaoke? Pro Max? Bukod sa poong Nazareno, sinong santo ang patron ng simbahan ng Quiapo? Madali lang to ha. Bukod sa poong Nazareno, sinong santo ang patron ng simbahan ng Quiapo?
Okay. San Miguel? San Jose? Parang hindi yata yan ah. Ayun, may nakita na akong sagot. At ang sagot ay si San Juan Bautista. Ang patron saint. Ano ba yun? Ang patron saint ng simbahan ng Quiapo. Diba? Ang nanalo, Celestine Reyes. Congratulations, Ma'am Celestine. Muli po, congratulations sa lahat ng nagsipagwagi sa ating question and answer for this afternoon. Kung maaari po ay makipag-ugnayan kayo through our NPIO kung paano po namin mapapadala ang inyong napanalunan dahil ito po ay papadala namin sa inyong mga tahanan. So congratulations po muli. Again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kauna-unahan nating capital report sa taong 2023. Dalangin ko po na patuloy po tayong biyayaan ng ating Panginoon at sana po ay patuloy tayong mabigyan ng magandang taon itong 2023 at sana po lahat na magsisipagdalo sa kapistahan ng Poong Nazareno ay sumunod sa mga instructions, tama ba yun? Sa mga panuntunan na gusto natin ipatupad nang sa gayon po ay maging maayos, mapayapa ang ating pagdiriwang ng kapistahan ng itim o Poong Nazareno. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Stay safe. Stay healthy, stay happy. Hayul!